Alam mo ba ang 7-Eleven na may higit na 84,000 branches ngayon sa buong mundo ay nagsisimula sa pagbebenta lang ng yelo? At higit sa lahat, ano ang pwede nating matutunan para tayo ay umasenso? Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. At ngayon, pag-uusapan po natin ang pinakasimple, pinaka-powerful na business model sa buong mundo. Isang kwento na nagsimula lang sa pagbebenta ng yelo. Pagkatapos, it's a $1 trillion business. Baka ang dahilan kung bakit hindi pa lumalago ang income mo, ang negosyo mo, ay dahil hindi mo nakita kung ano talaga ang kailangan ng mga tao. Ngayon, isipin mo to. Isang tindahan na bukas, halos 24/7. May pagkain, may bills payment, may kape, may remittance, may ATM. So in reality, ano ba talaga ang binibenta? Marami namang sari-sari store na mas mura, pero bakit pumupunta sa kanila? Kasi ang binibenta nila hindi lang produkto. Ang pinaka-main product nila is the word called convenience. Kaya ang tawag po niyan ay convenience store. Kahit na mas mataas tinatangkilik. At ngayon ay value na $15 billion. Ang ibig sabihin niyan, more or less nasa top 2.8 trillion pesos ang halaga. Halos katumbas ng annual budget ng isang bansa, pero hindi sila nagsimula sa ganitong kalaking kapital. So ano ba talaga ang sikreto ng 7-Eleven? Anong matututunan natin at paano mo mai-apply sa negosyo mo? Umpisa natin, hindi naman genius talaga ang idea, hindi naman complicated na strategy. Simple lang ang tanong, ano ba talaga ang kailangan ng tao? Doon sila nag-umpisa. At nung natutunan po nila kung ano kailangan ng tao, ay doon na sila talaga pumutok. Ang binenta po nila ay convenience. At maaari rin i-apply mo sa negosyo mo. Just to give you a context and background, nag-umpisa to noong 1927 sa Texas, USA. May mga empleyado siya sa Scotland Ice Company, sa pangalan po ay John Jefferson Green. Ang trabaho niya ay magbenta lang ng yelo. Pero napansin niya ang isang pattern. Habang bumibili ng yelo mga tao, nagtatanong sila, may gatas ba? May itlog ba? May tinapay ba? Doon siya napaisip. Kung ang hinahanap ng tao yung mga bagay na ganito, bakit hindi niya isabay? Hindi na siya naghintay, hindi siya nagdalawang isip. Nag-observe siya, pagkatapos sinuportahan siya ng kanyang boss na si Joe C. Thompson Sr. na ang presidente ng Southland Ice Company. Sa halip na pigilan siya, tinulungan pa siya. Dito na isinilang ang konsepto ng convenience store. Ang pangalan po na kanyang unang store is Totem Stores. Hango po ito sa pangalan o simbolong pagdadala. Nung dumating naman po ang World War II, sila naman ang naging supplier ng yelo ng US Army camps. Dito talaga sila pumaldo. Dito sila nagkaroon ng sistema ng distribution. At kalaunan, ito yung naging pangalan ng kanilang negosyo, 7-Eleven. Diyan pinanganak po ang 7-Eleven stores. Kasi pagka pumasok po ang 7-Eleven, di ba, ang ngayon, para sa mga kabataan, di ba, inumin, Slurpee, yung makulay, malamig, perfect sa panahon. Pero alam niyo po, na aksidente lang pagka-discover nito. Kasi nung taong 1966, ang isang negosyanteng nangangalang si Omar Nedlick, napansin niya yung kakaiba. Kapag ang soft drinks ay hindi tuluyang nagyayelo, nagiging isang malamig, malambot na frozen drink ito. Na-discover lang niya to by chance, oo. Pero imbis na baliwalain, ay nako, nakapag-isip siya ng idea, bakit hindi natin gawin na lang ganito ang mga iinumin? Dito na po pinanganak ang Slurpee. Ngayon, grabe, nang dahil sa aksidenteng yan, 7 billion cups ang nabebenta worldwide. Di ba? Isang aksidente at naging pinaka-iconic na product ng 7-Eleven. Naalala nyo pa ba, nagkaroon po ng campaign na bring your own timba tapos unlimited Slurpee? So, innovation doesn't start from invention. Minsan kailangan talaga ng observation. Hindi ka lang nag-iimbento. Kailangan mapansin mo talaga kung ano ang pangangailangan ng market. At nung taong 1973, pumasok na po ang tinatawag na franchising agreement. Pero hindi sila gumaya. Pinahusay pa nila. Sa pamuno naman ni Toshifumi Suzuki, ginamit po niya ang data, logistics, at frequent small deliveries. Habang sa Amerika naman, malalaki ang warehouses. Sa Japan naman, maliliit ang storage kasi medyo mataas ang upa sa Japan. Resulta, mga sariwang produkto, mas konti ang tapon, mas mataas ang kita. Hanggang sa naging Japan-led global empire brand na po ang 7-Eleven. Taong 1973, pumasok na po ang franchise agreement at ang taong nagpasulong po nito ay walang iba kundi si Mr. Suzuki. Hindi niya ginaya ang American system. In-upgrade po niya, pinaganda po niya. Pero hindi nagtatapos dyan. Siyempre, marami na rin pong gumaya na kanilang business model. From Circle K, Family Mart, Lawson. Pero bakit hanggang ngayon, ang 7-Eleven pa rin ay still
number 1 dahil marunong silang mag-adjust sa kultura, sa produkto at pangailangan ng bawat bansa. So ano pong matutunan po natin sa leksyon ng 7-Eleven? Number 1, alamin mo yung target market mo. That's number 1. Number 2, alamin mo kung anong gusto rin ng target market mo. Number 3, ano ang trending? Mas bibilis ang kita kaysa naghihintay ka ng perfect na idea. Yung next na inayos pa nila aside from product is the system. System is bigger than the capital. Hindi lumaki ang 7-Eleven dahil lumaki ang puhunan. Lumaki sila dahil maganda ang kanilang system. Inayos nila yung franchise model. Pangalawa, in-standard po nila. Number 3, natuto sila ng logistics nung World War II. At ngayon po, kailangan na rin natin talagang nga mag-adjust, no? Kaya tanungin niyo sarili niyo, ano pa kailangan niyo i-adjust sa business niyo? Baka kailangan niyo na talaga mag-automation, magkailangan ng system, or matuto ng tinatawag na AI. At pangatlo, ang pinakamaganda na ginawa ni Mr. Suzuki sa Japan, kung ano ang sistema ng 7-Eleven, in-improve pa nila. Remember? From big warehouse to small warehouse. Kaya ang product po nila ay parating fresh kasi hindi po nasisira at nai-stock. Kaya ikaw, ano ba yung nakikita mo ng mga produkto at serbisyo ng competition mo or existing market na pwede mong i-localize? Kaya kung matutunan po natin 3 big business ideas, number 1, kailangan matuto ka mag-observe. Pagkatapos, kailangan gumawa ka ng sistema. And kailangan, number 3, matutong mag-adjust at mag-adapt. Kaya ang tanong ko po sa inyo, anong pwedeng mangyari sa negosyo mo kung marunong ka talagang mag-adjust, mag-adapt, at mag-observe? Kaya kung isa kang business owner or wanna be business owner, gusto mo mag-umpisa ng negosyo, pero yun nga, hindi mo alam kung paano gumawa ng system, hindi mo alam paano talaga mag-start, hindi mo alam talaga ano magagandang business idea, then this is a good news for you. I'm inviting you to my AI Nego program. Dito, meron akong step-by-step guide on how to help you to start your business idea, paano gawing automated ang iyong system, at paano gamitin natin ang nga pag-a-adjust at pag-a-adapt in order for you to win in a business. And the best news is this is powered by AI. Kung gusto nyo magkaroon ng sariling negosyo using the AI and starting it with AI, just type AI Nego sa comment section. Baka ikaw na susunod na billion story tulad ng 7-Eleven. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.